Ang Department of Public Works and Highways sa Cordillera binabatikos kasunod ng pagkasunog ng ilang dokumento sa Financial Records Room ng tanggapan. Kaugnay niyan, may detalye pa ang Bombo Radio Baguio. Humaharap ngayon sa batikos ang Department of Public Works and Highways Cordillera mula sa publiko matapos maibalita ang pagkasunog ng ilang bahagi ng Financial Records Room sa kanilang tanggapan kahapon Enero 14. Ayon sa Bureau of Fire Protection Baguio, kabilang sa mga nasunog ang ilang dokumento ng nasabing ahensya. Sa panayam ng Bombo Radio kay Senior Fire Officer 1 Lloyd Ashley Furigay, spokesperson ng Bureau of Fire Protection Baguio, hindi niya binanggit kung anong mga dokumento ang nasunog at ang nilalaman ng mga ito. Una nang inihayag ng BFP na humigit kumulang 1 metro kwadrado lamang ang laki ng nasunog sa nasabing silid. Itinawag sa kanila ang insidente bandang alas 5:25 ng hapon at agad itong narespondihan. Bandang alas 5:43 ng hapon, idineklarang fire out ang sunog. Sinusubukan pa umano ng isang utility worker at ilang testigo na apulahin ang apoy bago dumating ang mga nagresponding otoridad. Sa ngayon, kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Ayon kay Senior Fire Officer Juana Furigaya na ipadala na sa BFP headquarters ang mga ebidensya at sample para sa laboratory analysis. Sa kabila ng batikos ng publiko sa Department of Public Works Cordillera na nagsisilbing tila hindi aksidente ang nangyari, nananatiling tikom ang bibig ng ahensya ukol sa insidente. Tanging inilabas nila ay ang opisyal na pahayag na nagsasabing walang empleyado ng DPWH ang nasugatan sa insidente. Ayon sa pahayag, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang DPWH sa BFP at sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio upang may sagawa ang agaran at masusing investigasyon sa sanhi ng sunog. Sinusubukan din ng Bombo Radio News Team na kunin ang panig ng tanggapan, ngunit tumanggi silang magbigay ng komento. Ayon sa isang tauhan, inutusan umano sila na huwag maglabas ng impormasyon at tanging ang Central Office lamang ang otorisadong magbigay ng anumang detalye kaugnay sa naturang insidente. Mas maganda kung tanggalin natin yung mga nakasaksak na mga electrical appliances natin para maiwasan natin yung mga electrical power surge natin na pwedeng pagmulan ng apoy. And yun nga po, kung nagtataon na po yung bahay natin ng 7 to 10 years, ipacheck na po natin yung electrical system. And yun po, mga niluluto natin, lagi nating bantayan. And i-check din natin lagi yung mga LPG tanks natin, lalo na yung hose natin kung may leaks. Kasi pwede pong pagmulan nito ng apoy. And yun nga po, turuan din natin yung mga anak natin na huwag maglaro ng matchsticks and lighters. And lagi po tayong tumawag kaagad ng tulong. I-dial po natin ng 911, hindi lang po sa fire or sa other emergency, dial po natin ng 911. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Apat and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.